Lumalagas ang pagpapala pa sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 26 sa versikulo 15 hanggang versikulo 30. Ang tabernakulo ay igagawa mo ng mga bastidor na akasya. Bawat isa nito ay 15 talampakan ang haba at 27 pulgada ang luwang. Bawat bastidor ay lalagyan ng tigalawang mitsa. Sa gawing timog, 20 bastidor ang gagawin at ikakabit sa 40 patungang pilak. 2 patungan sa bawat bastidor. 20 bastidor din ang gagawin para sa gagawing hilaga at 40 patungan. Dalawa rin sa bawat bastidor. Sa likod naman sa gawing kanluran ay 6 na bastidor ang ilalagay at 2 para sa mga sulok. Ang mga bastidor ng panulok ay pagkakabitin mula sa ibaba hanggang sa may argolya sa itaas, kaya walong lahat ang bastidor sa likuran at 16 naman sa patungan. Gagawa rin kayo ng trabisan yung akasya, 5 sa isang tabi, 5 sa kabila, at 5 sa likod. Sa gawing kanluran, ang mga trabisan yung panggitna ay aabot na sa magkabilang dulo ng dingding. Ang bastidor ay balutin ninyo ng ginto at kakabitan ng mga argolyang ginto na pagsusuotan ng mga trabisanyo na binalot din ng ginto. Gawin ninyo ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa inyo sa bundok. So ang passage ito ay patungkol doon sa continuation ng mga instruction ni Lord sa paggawa ng yung tent of the tabernacle. So mapapansin natin na dito si Lord mismo nag-i-instruct ng mga measurement at mga materials na gagawin para doon sa tent of the tabernacle. So ano ibig sabihin nito? Yan kasing tent of the tabernacle, tahanan niya ng Diyos. So tinitirahan niya ng Diyos at meeting place yan ng mga believers noong panahon ni Moses. Pero sa panahon natin ngayon, ano na yan? Oo, totoo. Sa isang simbahan, sa panahon natin ngayon, tayo na ang simbahan. At yung lugar na pinagdadaluhan natin as a congregation, nagiging church building siya at church or church venue or church service venue. Because in reality, tayo ang church, di ba? So katulad nung sa tent of the tabernacle, so may mga parts, pero sinusuportahan ng kada parts ang kada isa para matayo yung tent of the tabernacle. In the same way, tayo as mga Christian, tayo mga disipulo ng Panginoong Hesus, dapat nating suportahan ang kada isa para tumayo at maging matatag ang kanyang tahanan, ang kanyang simbahan, ang kanyang kaharian. So, totoo sa church natin, iba-iba na ang title, iba-ibang function, iba-iba yung mga gifts na binigay ni Lord. So, para yun, pero need natin na tulungan ang kada isa para lumago at mapatayo natin at maging matatag ang kanyang kaharian. So, makita natin dito na si Lord mismo ang nagbibigay ng design. Siya mismo yung master architect ng simbahan. Okay? Kaya sa ayaw at sa gusto mo, may pananagutan ka at responsibilidad ka sa kanyang kaharian, sa kanyang simbahan, sa kanyang sambahayanan. At, syempre, may responsibilidad ka rin sa kapwa Kristiyano mo. Kasi kahit kaano mo katibay, hindi matatayo ang kaharian ng Diyos na ikaw lang mag-isa. Kaya sa mga kapwa Kristiyano, so suportahan nyo ang leaders nyo. At sa mga leader naman, to my fellow leaders, so suportahan nyo mga members nyo, i-guide nyo sila. At kung ano man ang gift na ipagkaloob sa iyo ng Diyos, gamitin mo yan para lumago ang kanyang kaharian. Okay? And, syempre,
magtulungan kayo. So, mapapansin natin dito yung tent of the tabernacle na tayo siya kasi united yung kada parts ng tabernacle. So, ang simbahan, hindi yan matatayo kung hindi united, di ba? At ipinapaalala ko sa inyo na tayo ang church. Ang building, church building lang yan. Tayo ang church. Sa harapan ng Diyos, tayo ang mahalaga. At dahil mahalaga sa kasarapan ng Diyos, may pananagutan ka rin sa harapan niya. Kaya, syempre siya ang master designer, siya ang master architect, at kailangan nating i-acknowledge ang kada isa. Kasi iba-iba naman ang function ang function natin, di ba? At kaya nga iba-iba ang mga ministry. So, bagamat iba-iba ang ministry, iisa lang ang master designer.